kabataan. Ikaw ang bida as we valued your opinion. Aming pakikinggan ang mga sentimiento at belief ng bagong henerasyon. Anything na trending kasama sa diskusyon. Share your thoughts and be part of the solution. Cause this program is all about you. All about youth, every Saturday, 1 p.m. only here at Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, sa ating mga kaibigan na patuloy na sumusuporta sa ating programa at sa mga nakatunghay sa kani-kanilang mga telebisyon. Tayo po ay sabayang napapanood sa Lucky 7, Channel 3 at sa ating official Facebook page ng Marinduque News Network, gayon din sa kanilang YouTube account. Sabayan din po tayo napapanood sa IRAM page or iRise and Advocate for Marinduque Province page. Kaya naman, kamusta ang lahat? Panibagong araw na naman, panibagong talakayan ang ating magaganap dito sa ating programa. Ako nga pala si Jana Loslos at tayo po ay andito sa programa kung saan kabataan ang bida. This is Mark Cesar Olas, All About Youth. At sa mga bago po nating mga kaibigan at supporter dito sa ating programa, ang All About Youth po ay isang programa o inisyatiba ng IRAMP, ng organisasyon po na binuo ng ating minamahal na Mark Cesar Ola. Kaya naman, kami din po ay sabik na mas pagpatuloy pa ang organisasyon at ang aming pong iba't ibang programa para po sa kabataan. Kaya naman, ano pang iniintay natin? Huwag na natin patagalin, kilalanin at ating pakinggan ang istorya ng ating buting panauhin ngayong araw. Isang owner or CEO ng DMP Modeling at ang owner ng MJ Sense, walang iba kundi Mr. MJ Murillo. Ayun, thank you so much sa ating napagandang host. At talaga namang hindi ko din inaasahan na talagang makakapanayam natin ang isa sa sikat na CEO ng DMP Modeling. Bagamat kami ay unang meet lamang namin ay nung panahon na ako'y lumuwas din para maging isa sa rarampa sa kanilang modeling program. At kaya naman po, ayan, mas kilalanin pa natin si Mr. MJ. Kasi alam ko, kanina nung kami nag-uusap pa lang bago simulan ang aming live ngayon, talaga namang napakinggan ko kung gaano, kung ako lamang po ang kakapakinig is talaga namang nakaka-inspire sapagkat hindi lang siya basta business owner. Ayan, atin pong malalaman mamaya at ikukwento niya kung paano nga ba siya napunta sa larangan ng modeling. At malalaman pa natin kung sino pa si MJ Murillo. Kaya naman, nabanggit niya kanina, tubong Santa Cruz siya. At hindi natin inaasahan na talagang kababayan pa natin, maging panauhin natin dito. At ayan, matanong ko lang, syempre nabanggit na kanya kanina na taga Santa Cruz siya. Una-una is, saan ka po ba, o una kumbaga, ikaw po sa Santa Cruz, saan ka po nag-aral? Ayun po. Ayan, so thank you so much, Miss Jana. So mga kababayan ko Marinduqueño, ako po ay nagmula sa Barangay Manlibunan, Santa Cruz, Marinduque. Ako nag-aral sa Manlibunan Elementary School sa pangangalaga ng aking napakabubuting mga guro. Ayan. And habang lumalaki ako sa aming lugar sa Manlibunan, marami ako syempre mga pinagdaanan. Okay, at sa mga pinagdaanan na yun, isa yun sa mga naging motivation ko. Then right after that, when I graduated elementary, I pursued my high school sa Santa Cruz Institute.
Okay? So, doon po ako nag-aral ng aking high school. And I graduated 2010. Then right after that, I pursue my college. Nag-aral ako sa Marinduque State College and I took up Bachelor of Elementary Education, major in General Education, and graduated last 2015. Then, so much on that. Then, after nun, I work sa Manila. And ang una naging work ko is a pharmacy assistant sa Mercury Drug. So, medyo mahirap yung work kasi yung course ko from education going to medical field. So, medyo maraming adjustment na lahat ng gamot. But then, dahil sa perseverance, natutunan man natin. And I'm proud to say na isa tayo sa mga nagiging top pharmacy assistant during my time sa Mercury. Then after that, I decided to, work into another field. I pursue my teaching since graduate ako ng education. Then I passed the licensure examination. I grabbed the opportunity once na may nagtanong sa akin ng customer ko from Mercury na if gusto ko daw bang magturo. So, right now, I'm employed at in government in Tondo, Melchora Aquino Elementary School. So, sa ngayon, 7 years na ako by November. Then, habang nagtuturo po tayo po ay nag-aral ng masteral natin and I graduated last 2023 sa Eulogio Amang Rodriguez. Ayan po, nag-graduate tayo sa Iris. Then, alam mo yon yung feeling na parang gusto mo pang mag-aral na mag-aral. Kasi nasanay ka na nag-aaral. Ayan, so I took up my doctorate degree, which is Doctor of Philosophy. Nag-aral ako ngayon sa Universidad Dagupan. So napakalayo, no? From Iris, jump to Pangasinan, from Marinduque. So, ayun, naniniwala ako na you need to explore something kung gusto mong may marating pa. Okay? But then, sabi nga nila, through experiences, doon mo mabubuo kung sino ka ngayon. Ayun. So much on that. I've experienced many things pa. Like, I do modeling before and so much. So, yan. Grabe. Sa pagpatuloy ng ating panayam with Mr. MJ, alam ko na mas marami tayong mapupulot na aral at inspirasyon sa kanya. Kasi biruin mo, mula pagkabata, grabe yung pagpuperson niya hanggang sa napakinggan natin kanina, pumapasok siya, doctorate, di ba? So, matanong ko lang, Mr. MJ, nung bata ka pa po ba is talagang madami kang pinangarap o talagang meron kang gusto talagang maging netong in the future? Ayan. So, nung bata kasi ako, I love to do modeling. Sumasali ako kung saan-saan. Then, yung feeling na, ay, gusto, ganito, pag ko, maging ganito ako. Okay? So, yun yung naging yung naging way ko, yun yung nagtulak sa akin to have this eagerness na at this age, at this bracket, like for example, from 25 to up, ito yung dapat goal ko. You need to set your goal, of course. Para at least, ma-meet mo man or hindi yung goal mo, it takes time, ika nga. Perfect timing. Kung kailan ibigay ni God. So, ang need mo lang is magtiwala sa sarili mo, of course. And napakahalaga na nag-i-enjoy ka sa lahat ng ginagawa mo. Yun yung mahalaga eh. Lahat ng pagod, lahat ng effort, you need to exert para at least mag-fail man or mag-blooms man, you make your every decision be counted to your experience, charge to experience, ika nga. Ano po ba yung mas nag-motivate sa'yo? Kasi sa dami ng mga narating mo and mga naging successful ka na actually, is ano yung nakapagpamotivate sa'yo na ituloy lahat ng to kahit na alam naman natin na sa bawat pagsubok na ating, alam mo yun, pag sinubok natin yung ganong sa future, yung iba't ibang laranga, katulad yan, teacher ka, then may DMP modeling, alam natin na madaming struggles, challenges, ano po yung nakapagpamotivate sa'yo? Siguro yung family ko. Kasi as a breadwinner sa family namin, since ako yung panganay, then
may isip mo na, ay, hanggang dito lang ba kami? Hanggang dito lang ba yung gusto naming marating? Kasi yung parents ko, hindi sila graduate ng college. Okay? So, lumaki ako sa tita ko from grade 4 up to college. So, yun yung naging motivation ko na, ay, someday, I'll be with them. Sa kanila ako titira sa akin. So, yun yung naging motivation ko na someday magkakasama kami. Even hindi ako lumaki sa kanila. Ayun. So, dahil nga sa hirap ng buhay, so, kailangan mo magsipag. Though, andyan yung mga tita ko na laging nag-help sa akin through financial and sila talaga yung yung foundation ko na kaya mo yan, magagawa mo yan at sila yung nagsasabi lagi na someday yung mga pangarap mo matutupad mo, lalo-lalo na yung lolo ko. Nalala ko yung lolo ko, he passed away 6 years ago. So sabi niya sa akin, lagi niya sinasabi sa akin na mag-aral na mabuti kasi someday makukuha mo yung gusto mo. Ayan, si lolo ko. So someday makukuha mo yung mga gusto mo. And lagi niya sinasabi sa akin kung sinong meron siyang magbigay. Ayun. So na-adapt ko yun until now na talagang pag may nakikita ako or even sa mga kapatid ko, sobrang ko sa mga kapatid ko talaga. Like, kapag nagsabi sa akin, sobrang mabilis akong sa kanila. Ayun. Yes. At tama naman talaga po yun na talagang grabe din po yung pressure nating mga breadwinner. Lalo na kapag katulad po niyan, panganay ka po. Alam mo yun na sa iyo po talaga kasi magmumula lahat. Then may mga maliliit ka pang kapatid. So parang iisipin mo na sa gusto ko maging yung mga kapatid ko is kung ano yung nakita sa akin is ganun din sila kapursige. And actually, isa po yan sa mga minsan talagang ini-aim ng mga breadwinner. Kaya hindi man po natin, hindi na natin ipagkakaila bilang breadwinner, minsan talagang sinosolo na lang natin yung problema. Yes, totoo yan. Na sa dami ng nating napagdaanan, mga challenges hanggang paano tayo nag-succeed dun sa bagay na yun, napakadami mo ng problema at challenges. Kayo po, paano nyo po na-overcome yung mga ganong situation? Ayan. So, minsan, mapapatanong ka sa sarili mo, kaya ko pa ba? Sasabihin mo sa sarili mo, parang pagod na ako, nakakapagod maging panganay. Ayun. So, but then, kailangan mong isipin yung mga taong malalapit sa'yo na laging nandyan as your support system. So, hindi ka pwedeng panghinaan ng loob kasi andyan sila, ikaw yung sasandalan nila. Tapos, andyan yung mga close friends mo, andyan yung mga kaibigan mo, yung family mo na laging sasabihin sa'yo, kaya mo yan, magagawa mo yan, matatapos din yan. And I'm proud to say na yung dalawang kapatid na bunso, na babae at saka lalaki is na malapit na po, yung babae tapos na po, yung panghuli is 4th year college na po siya. So, konti na lang po matatapos na siya. Grabe, Ayun po. no? Grabe. Talagang ang hirap na maging speechless ka na lang. Kasi biruin mo yon na kahit na sobrang hirap ng buhay, kahit na sobrang hirap maging successful sa mga bagay-bagay is, alam mo yon talagang bilang panganay, iisipin mo na lang din kasi yung pamilya mo, tapos breadwinner ka pa, na kahit na sobrang dami ng problema, sinasarili mo. Kasi minsan mahirap din mag-open sa mga kaibigan natin kasi the more minsan na nag-open tayo, parang alam mo yung kahit na parang ang tingin natin is maiibsan, alam mo yun, andun pa din. Kaya bilang breadwinner talagang, kasi experience ko na yan din, since breadwinner din po ako yan, talaga po, parang mas nahihirapan pa po tayo makipag-communicate minsan sa ibang tao kasi mas kilala po natin. Or kumbaga, minababuti natin na, sige, sa atin na lang kasi ako lang din naman yung makakalutas ng problema na to. Ako, pinasok ko to, so i-accept ko yung mga challenges. At ayun nga po, dumaan ka din po ba sa point na, syempre, hindi naman to maiiwasan, lalo na kapag nakita nilang naging successful ka na sa buhay, yung tipong madami pa din ikaw nadidinig na mga sinasabi ng ibang tao, yung mga ganun po. Okay. So, ako kasi, personality ko is, though may mga nadidinig ako, hindi naman mawawala yun eh. May mga magsasabi sa iyo na pag nag-excel ka, ibabash ka. Ako kasi yung tipo ng tao na kung may sinabi ka sa akin, alam mo yun, napag-aralan mo na yung yung technique na wala kang pakialam sa kanila. Hayaan mo sila kung anong sabihin nila. Yes.
Okay? Kasi kapag inabsorb mo lahat yung negative energy coming from the other people na hindi naman dapat makakatulong sa'yo or hindi naman makakatulong sa self improvement mo or yung sa sarili mo, palampasin na lang kasi lilipas din yan. And katulad nga sabi nila, ano yan, dapat mas magtiwala ka sa sarili mo kasi ikaw ang nakakakilala sa sarili mo. At ang opinion ng ibang tao ay hayaan mo lang kasi it's part of the experience na mararamdaman mo kasi ano yun, part siya ng growth mo bilang isang tao. At isa yung mga salita na nanggagaling sa kanila din. Isa yun sa mga nakakapag-motivate sa atin actually. Kasi alam mo yun, the more na may sinasabi silang negative sa atin, kung magpapa-apekto tayo doon, nagiging negative din yung, kumbaga yung mga, minsan yung mindset natin, na-apektuhin yung emotional natin, di ba? Mentally. Pero yung mga sinasabi kasi nila, isa din yan sa mga nagiging nakakapag-motivate sa atin na, okay, ganyan yung tingin niya sa akin. Na sige, papakita ko na hindi ako yan. Yung mga ganong bagay. And alam ko for sure na nabanggit ko po kanina na yung mga taong nasa paligid mo, wag kang bibitaw, wag kang hihinto kasi kung may naniniwala nga sa paligid mo, yung pamilya mo, yung magulang mo, mga kapatid mo, ikaw pa kaya? Kung alam nila na kaya mo, 'di ba? Yes. Bibitaw ka pa ba? Tama po ba, Mr. Yes, MJ? don't be discouraged. Yes. Kaya naman, magsimula po tayo sa, nung high school ka. Ano po ba yung, syempre, nung bata tayo, di ba? Malikot pang utak natin. Madami tayong gustong pinapangarap. Halimbawa, gusto ko maging teacher, gusto ko maging doctor in the future, gusto ko maging business owner. Nung high school ka po, meron na po ba talagang isang career ka po na parang in-aim na sana ganito ako in the future. Maliban po sa, syempre, successful ka na po ngayon, ang napakadami na talagang field na hinahawakan mo. Ayan, so during my high school, kasi I studied at Santa Cruz Institute po sa Santa Cruz, Marinduque. So, nung high school ako, para po talaga is maging pasukin ng broadcasting, like Masscom. Yun yung gusto ko talaga kasi sabi nila, pag daw sa Masscom ka, yun alam mo yung tipong gusto mag-artista, yung mga mag-reporter. But then, habang lumilipas yung kasi, yung panahon, nagbabago yung gusto mo. Then to the point na, ito pala yung gusto ko. Which is, ito yung ginagawa ko ngayon. But behind that, the story na kung bakit andito ako ngayon, kaya bakit pinurso ko yung yung modeling. Meron kasing it happens na when I was in college, ayun, so mayroon kasing isang event sa school na-disqualify ako kasi due to height requirement. So, hindi ko sabihin ko na event yun. When I was in college, yun yung naging motivation ko talaga kung bakit pinurso ko yung modeling. Pagdating ko sa Manila, I go to sa mga go-see casting. Nag-go-see casting ako. Lahat ng runway contest sinalihan ko sa isang buong taon. Siguro nakaka-4 na contest ako. And through that experience na na-disqualify ako because of my height requirement, yun yung naging motivation ko talaga. At sabi ko nga doon sa mga closest friend ko, before, nung college ako na someday, I'll be a model, yan. So, yun yung talaga naging motivation ko. Through downs, and yun yung ginamit kong lakas para to pa rin yung yung mga dreams ko na kung nasaan ako ngayon. Ayan. So, kumbaga po, naging model ka muna. So, bago mo mahawakan yung gantong uri yung DMP. Yes. Tama po ba? Bago tayo nagsimula sa DMP Modeling Management, I joined several contests kasi yun yung magiging foundation mo eh. Hindi ka pwedeng sumabak sa isang gera nang wala kang bala. Kumbaga, ikaw bilang isang individual na gusto mo maabot yung ganitong organization, so dapat alam mo yung gagawin mo. Paano mo isa-set yung ganitong production? So ano ba yung you need to parang nagbe-benchmark ka. Bini-benchmark mo yung sarili mo na ikaw mismo ini-experience mo kung ano ba yung nandito sa industry na to. Okay, so sa 10 years ko sa industry ng modeling, so masasabi ko na
I learn a lot sa sa mga pinagdaanan ko, sa mga sinalihan ko. Yun nga, sabi ko kanina, nung way back 2016, I represent Marinduque to Mr. Philippine Youth. So, doon nagsimula ang lahat. Nag-runway contest ako. Kung ano nung contest nilihan ko, go si casting, yan. And yung ibang sinilihan ko, yan. Nakakatuwa naman kasi kahit baguhan tayo, may mga contest tayong naipanalo. Ayan. At grabe, ang laki din ng mga nung sa DMP modeling. Napakadami din na nagjo-join. Kaya kahit nabaguhan, hindi halata nabaguhan, sir. Kasi ang daming ang daming nagjo-join sa inyo. Then, yun nga, nung last time na nandun din ako, napakadaming mga models na sabi ko, ay grabe no, ang tingin ko nga bigatin eh. Tapos baguhan pa pala. Grabe. Tapos po, grabe din yung suporta sa likod mo. To the point na sabak ka lang ng sabak, parang mula talagang yung suporta na nanggagaling sa pamilya mo siguro is napaka-solid. Kaya bihira po din yung mga ganon na may lakas tayo ng loob na subukin lahat yung mga, lalo na kung dami-dami, iba't iba. Yes. Diba po? And then, nabanggit niyo po kanina, graduate ka po ng education. Tama po ba? Yes. Sa Marinduque State College. Kamusta po yung inyo pong experience that time? Ayan, so during masaya ang college ko kasi I have a support system. Andiyan yung mga kaibigan ko na lagi kong kasama sa lahat ng hindi man kalokohan. Lahat ng gala. Ayan, sa aking mga friends na mayroon kaming grupo like Demise Family. Wow. Yun yung namin. Kasi that time kasi is parang tagbungan ng mais. So mahilig yung barkada namin is more talaga, kain. Puro kain ganito. Yun yung aming banding, then outing. So during my college, alam naman natin during mga exam, sobrang napakahirap ng mga exam. But then yung kasi namin is talagang nagre-review kami sama-sama, nag-aaral sama-sama. Kumbaga walang iwanan. So hindi ka mali-left behind during your college days kasi maliban sa nag-aaral ka mabuti, nag-enjoy ka pa sa pag-aaral mo kasi you have your support system. Yun yung mga kabarkada mo na in a positive side, sila yung lagi mong kasama. Okay? Kasi naniniwala ako na once nakasama mo yung mga tamang tao, sabay-sabay kayong aangat pare-pareho. Kasi isa din ng mga college life na hirap kalimutan. Kasi katulad niyan, sabi nila kasi nung nag-graduate pa lang tayo ng high school, pagdating nyo ng college, ayusin nyo na. Kasi iba na yung pressure nyo doon. Kasi mahirap. Pag bagsak ka talaga. Kaya din nung gumraduate kami ng high school, meron talaga kaming sinabi at pinanghawakan na word. Gagraduate tayo ng sabay-sabay. Yon. Kaya yun po yung naging, minsan talaga yung mga yung support natin, ng mga kaibigan natin, ng mga klase natin na ganun, pare-pareho kayo ng perspective in life, talagang matutupad, di ba? Yes. Na pareho lang naman yung gusto nyo mapatunguhan na gumraduate sa college. So, ano ba naman yung may konting saya, pero nag-aaral naman kayo. Yung tipong, okay lang naman magsaya, okay lang magliwaliw, as long as hindi naman napapabayaan yung pag-aaral. Yes. Ayun. Kaya ayun, parang 'di ba pag puro aral, minsan Nakakapagod. Oo, sobra nakakapagod, Nakaka-drain. Yes, nakaka-drain talaga siya at minsan napapagmulan pa ng stress, Oo. 'di ba? Yung iba nade-depress na kasi nga masyadong focus. Kaya 'di ba 'yung sinasabi nila, huwag masyadong focus. Yan, uso na sama ka sa amin yung mga ganun, which is normal. Oo. 'Di ba? Yun yung napakasarap na experience during college. At yan, nabanggit ko kanina, may GC pa. Until now po ba, may GC pa din kayong ganun? Nako, simula yung friends ko nung elementary, high school, college, hanggang yun intact pa din. Grabe yan, no? Oo. Talagang solid yung, yung samahan. And ayan, grabe yung experience mo, sir. Grabe. Alam ko yung mga nanonood ngayon, kung may mga kabataan yan, alam ko yung mga kapanood ng kabataan ito. Grabe yung ating panayam ngayon with Mr. MJ. Ngayon po, dako na po tayo sa pagiging teacher mo. Ayan. Ano po ba yung, nung naging teacher ka, as first time teacher, ano po yung, may pressure po ba? Siyempre, di ba, pag first hindi siya time. nawawala talaga. Yes. So, nung nag-start ako sa teaching ko, way back 2018,
Grabe, sobrang na-culture shock ako kasi no experience ako sa teaching talaga. Like, alam mo yun, sumaba ka sa gera na kulang yung dala mong bala. Ganun yung pakiramdam. But then, later on, sa pagtuturo, may enjoy mo siya kasi papasok yung mga bata sa school, makikita mo yung mga ngiti nila. Okay, so nung nag-start kasi ako, unang hawak ko is grade 2. So, alam natin grade schooler, sobrang makukulit. Okay, then after that, a year, so nalipat ako sa grade 4. Until now, nasa grade 4 ako. So, yung experience ko sa teaching, though nakakapagod talagang maging isang teacher, which is totoo naman, maraming forms, maraming ginagawa. Tapos, pag may mga tasks pa na kailangan mong gawin, like before, nung last 2 years ago, so dalawang sunod, naging Brigada Eskwela chairman ako. So, medyo madugo. Then, after that, nag-national demo ako. Tapos, after national demo, nag-district demonstration ako. So, alam mo yon yung pressure, preparation. Pero, at the end of the day, kapag napupulfill mo or na-achieve mo ng maayos yung ginagawa mo, masasabi mo sa sarili mo, ay, nagawa ko pala to. Na-achieve ko pala to. Nakakatuwa naman kasi all the effort you exerted is maganda siya kasi para sa mga bata. Para sa mga future kabataan na siya magiging pag-asa ng bayan natin. Ayan. Ayan, alam kong sabik pa ang ating mga kababayan at mga kaibigan na nanonood sa ating programa. Ipagpapatuloy po natin yan pagkalipas lamang po ng ilang minuto. Hindi na, kanina lang. Where the essence of our culture, nature, and history converge in perfect harmony. Welcome to Marinduque, the heart of the Philippines! Bask in the serene beauty of our pristine beaches, from the tranquil shores of Poktoy White Beach to the hidden gems of Maniwaya and Palad Sandbar. Marinduque offers a tropical paradise like no other. Explore the untouched beauty of our mountains and forests. Trek to the verdant trails of Mount Malindig and be mesmerized by the breathtaking vistas that await you at the summit. Step back in time and immerse yourself in our rich history and culture. Visit the iconic Buwa Cathedral, marvel at the architectural splendor of ancestral homes, and experience the vibrant traditions of the Moriones Festival. As the day ends, let the stunning sunsets of Marinduque leave you in awe. It's a perfect conclusion to a day filled with adventure, discovery, and unforgettable moments. Discover Marinduque, where every journey is a story waiting to be told. Plan your visit today and create memories that will last a lifetime. Hanap mo ba ay lugar na marerelax ang iyong tropa at pamilya? Tara na sa JL Bambo Beach Resort na matatagpuan sa Barangay Makawayan, Torrijos, Marinduque. Breathtaking ang view ng Mount Malindig, gayon din ang dagat na napakalinis at napakalinaw. May mga kubong pwedeng pagbandingan at balsang pwedeng pagluksuhan. Karaniwan ang mga gamit gawa sa kawayan, kaya mag-e-enjoy ang buong angkan. Kita-kits mga tropa peeps sa JL Bambo Beach Resort. For inquiry and reservation, please contact 0938-636-7298.
For reservation, kindly email booking@jlbambobeachresort.com. Maaari ring bisitahin ang kanilang official Facebook page, JL Bambo Beach Resort. Gayon din ang kanilang website, jlbambobeachresort.com. Kabataan, ikaw ang bida as we valued your opinion. Aming pakikinggan ang mga sentimiento at belief ng bagong henerasyon. Anything na trending kasama sa diskusyon. Share your thoughts and be part of the solution. Cause this program is all about you. All about youth, every Saturday, 1 p.m. only here at Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. Ayan, at tayo po'y muli nagbabalik dito sa ating programa kung saan kabataan ang bida. Again, my name is Jana and this is Mark Aulas, All About Youth. Ayan, nakita niyo yung kanina sa screen. Gagamitin ko na yung opportunity na to. Gusto ko po sana na ako po inyong suportahan. Ayan, suportahan po sa aking darating na laban sa Miss Pearl of the Orient Philippines po. Nagaganapin po sa tanghalan ng Pasigueño po. Ngayon po darating na July 21 to 27 po. July 27 po ang Grand Coronation Night. Ayan, maraming salamat po agad. Ngayon naman, balikan po natin si Mr. MJ sa kanyang experience bilang isang guro. Alam mo po ba yung, kumbaga, ano po ba yung pinagkaiba, di ba? Dati lang estudyante tayo, di ba? Nakikinig sa mga guro, pasaway sa mga guro. Ngayon, naguro ka na po. Ano po ba yung difference ng dalawa? Ayun, so napakalaki talaga ng difference. Like, alam mo yon, yung feeling na kapag nag-work ka na, sasabihin mo, sana nag-aaral na lang ulit ako. Ganun ka yung pressure na tipong, ay, parang gusto ko bumalik sa dati, parang gusto ko mag-aaral na lang ulit. But then, kapag nandun ka na sa scenario na kung saan nagtuturo ka at ikaw bilang isang teacher is nakakatuwa lang kasi you have the authority para mag-motivate ng mga bata. Though hindi pa nila ganoon ka na-absorb ng fully yung mga sinasabi mo, but then nakakatuwa lang na through your experiences, na-share mo sa kanila na ganito ako nung bata ako, na ito yung ginagawa ko. Kumbaga, like study habits, alam naman natin nasa 21st century na tayo, wherein ang mga bata ngayon is more in computer literate na. Yes. Ang technology is talagang nandyan. So sabi ko nga, nung bata kami, wala kaming ganyan. Ang hawak namin, libro, papel, lapis, assignments. Talagang hindi ka papasok sa school nang wala kang assignments. Dapat kompleto kasi kung hindi, yung kamay mo gaganito. Tapos Yes. may pahalo ka sa teacher mo. But ngayon hindi na kasi pwede eh. Like kailangan mo maging patience. Okay, kasi sabi ko, eto pa yung teacher ko dati, sobrang pasensyoso. Ngayon ko na na-realize na, ay, nung bata ba ako, naging makulit ako. Yes. Ganun yung feeling na kapag nandito ka na sa teaching profession at ini-apply mo na yung mga dapat mong gawin sa field, doon mo marirealize na, ay, nung bata ako ganito ako kulit. Nung bata ako ganito ako kabibo. Yeah. So, yun yung actual scenario before sa ngayon na alam naman natin ng mga bata, sabi ko nga kanina, is more on computer literate na, technology applies sa lahat ng ginagawa, even assignments. Ayan. So, isang browse, andyan na lahat. Unlike talaga dati na, asan yung libro na to, hanapin ko yung page kung saan yung assignment na to, gagawin ko. Tapos, alam mo yun, yung tayo, yung mga more on kids ngayon talagang magagaling. Kasi exposed sila sa sa technology. Ayun.
alam mo, napakalaking difference, lalo na dun kapag pag mga bata ka pa. Kasi, katulad yan, natuwa ako kasi, tama naman, dati nagbubuklat tayo ng mga libro. Mostly, di ba, magkukulay tayo sa mga textbooks. Ayan, yun talaga yung mostly ginagawa natin ng bata pa tayo. Unlike ngayon, di ba, may cellphone na, isang click na lang, andyan na. Though may malaking differences, pero yung, kumbaga, ang inaano ko dun kasi is, yung tipong dati nakakapaglaro pa tayo, pero ngayon cellphone na yung gamit natin, mag-play tayo, nakaupo lang. Unlike before na nakalaro natin yung aayain natin mga kaibigan natin, di ba? Napakalaki nung difference. Kaya natanong ko din po sa iyo yung difference bilang teacher at student kasi nung personally, nung bata ako, pasaway din naman. Ayan, pasaway din naman. Kaya kasi iniisip kasi namin, ako personally, nung bata pa ako na, ay, okay lang yan, magagalit na yan si teacher, papasa pa din ako niyan, 'di ba? Akala ko din dati parang magagalit lang tapos magche-check lang, pero anong college ako, nakita ko kung gaano kadami yung ginagawa din ng mga teachers, no? Kasi patuloy silang nag-aaral. Akala ko talaga dati is check lang sila ng check, busa ng busa, ganyan. Pero grabe, para silang nag-aaral pa rin. 'Di ba? Parang sumasabay pa rin sila sa'yo. Tama po? Yes, kailangan mag-cope up sa Oo. sa mga bata ngayon kasi iba na kasi yung kabataan ngayon, like 21st century na tayo. So, iba yung bata ngayon noon sa ngayon. Kaya kailangan makipagsabayan kasi kung hindi ka makipagsabayan, maano ka, mali-left behind ka talaga. Yes. At bago po natin pag-usapan yung pinakang highlight yung ating story ng ating panayam, yung which is paano po ikaw napunta sa DMP. Gusto ko din po muna malaman na kasi nung nag-usap po tayo, nabanggit nyo po kanina, nagdo-doctorate ka po. Ayan. Ano po yung, kumbaga parang, paano nyo po siya pinasok? Bakit po nyo po ito pinasok o pinush? Ayan. So, yung kwento naman ng pag-aaral ko ngayon, like, alam mo yun, yung tipong, di ba, tapos na sa college, tapos dumating si Masteral. So, sabi ko sa sarili ko, habang bata pa, mag-aral ulit. Kasi kapag nandiyan na yung family, so hindi mo siya maharap kasi ang focus mo is yung family mo. But now, ang focus ko kasi is yung career ko. Na kung saan, sabi ko, ay, pagsabayin ko lahat. Mag-DMP ako, magturo ako, mag-aral ako. Though, sabi nga nila, parang hirap nung ginagawa mo. Mapagod. Nakakapagod. Totoo naman talaga nakakapagod. Like, halimbawa, yung pag Sunday may event ako, tapos mamayang gabi, may reporting ako. So, doon pala talaga, nakakapagod na. Pero, ang akin nga, kapag gusto mo yung ginagawa mo, walang imposible. Basta lahat ng ginagawa mo dapat, isa puso mo, and dapat lagi kang nag-enjoy. So, kaya sabi ko sa sarili ko, sige, aral ulit ako. So, thanks God kasi, pa 24 units na ako. So, ilang units na lang. And hopefully, makagraduate again. Ayun. And thank you sa aking family, of course, na laging andyan. Bago ako mag-decide sa gagawin ko, isinasangguni ko muna sa mama ko. Ayan. So, mag-a-apply ba? Mag-aaral ulit ako. Ayan. So, dapat talaga. Hindi ka basta-basta magde-decide mag-isa. Dapat isasanggunin mo din sa mga sa mga titas mo, mga mama mo. Ayan. Ayan, grabe yung panayam natin. Talagang napakadaming aral, as in. Kasi, 'di ba, yung iba kasi pagka-graduate, iba din yung gusto maging kasi mas pino-focus naman pagka-graduate is more on work na. Pero yung panayam natin, iba si Mr. MJ kasi hindi siya napapagod mag-aral. Which is ako, sabi ko, kaaral pa ba ako? Kasi dati ang gusto ko talaga maging nursing. Tapos sabi ko, gusto ko ba bang ituloy yun? Which is sasabi ko naman sarili ko, pag naman may pagkakataon binigay sa akin yung opportunity, why not? Kapag kaya naman talaga. Kasi gaya po ng sabi nyo kanina, kapag gusto mo talaga yung bagay na yun, kahit na anong daming challenges, kahit gaano kahirap yan, ipupush mo yan. Kasi 'di ba minsan talaga, at tama naman talaga yung sinasabi nila, nasa time management din, kung paano mo i-handle yung mga ginagawa mo o yung mga ganap mo sa buhay. Ayan, kaya naman punta na po tayo sa ating usapan, ang DMP modeling. Ayan, paano po dumating sa point na ngayon, dating naga-model ka lang, na ang dami mo sinalihan ng mga
shows or mga pageants, mga ganyan. Pageant ba ang tawag doon or modeling Runway ganon. contest. Ayan, runway contest. Ayan. Tapos ngayon, isa ka na pong CEO. Ayun. So grabe yung grabe rin yung yung nilaan kong oras diyan sa DMP Modeling Management. Like last February 11, so nag-celebrate kami ng 6 years namin. So 6 years na po ang DMP, but ako po sa fashion industry is 10 years na po. So katulad nga po nung sinabi ko kanina, hindi ko po magagawa tong DMP Modeling Management without the help of my team. Okay, so sila po yung namin, kasangga namin. Sila po yung pundasyon kung bakit nagsimula ang DMP. Of course, gusto ko pasalamatan yung mga ang co-founders ko ng DMP Modeling Management. We have Sir Mark Ryuta, Miss Kit Kat Melo, and yung mga mentors ng DMP Modeling Management. Di ko na kayo isa-isahin kasi alam ko naman na na lagi kayo nandyan to support DMP Modeling Management. So, sa 6 years ng DMP Modeling Management, nag-start kami from photoshoot. Wow. So, as in photoshoot lang, live, 5 consecutive photoshoot. Then, yung mga models namin talagang nag-request sila, Sir MJ, Sir Mark, bakit hindi po kayo mag-put up ng modeling agency? So, naisip namin, ba't di tayo mag-put up ng modeling agency? So, since kami ni Sir Mark, Mami Kit Kat Melo, magkakalaban kami sa contest before. Like, magkakalaban. Lahat ng event, like, di ba Sir Mark, from January to December, may event kami niyan. Yes. Siguro nakaka-4 na contest kami within a year. Okay? So, nakakatuwa lang kasi doon sa mga contest na yon is, lagi naman tayo may place, guys. Lagi tayo may place. So, ayun na nga si DMP, sa 5 consecutive photoshoot, we decided to create the DMP Cycle 1. Okay? Then, after that, akala namin, lang siya, hindi siya magbo-boom. Like, akala namin, Cycle 1, ay, ito na yon, final na. So, hindi. Anong nangyari, guys, is, right after ng Cycle 1, tapos, parang wala pang 1 month, nag-open na kami ng Cycle 2. Ayun, so, nagdire-diretso from Cycle 2, Cycle 3, tapos Cycle 4. Yung Cycle 3 or yung Cycle 4, grabe yung na yun, yung pagtangkilik ng Cycle 4. As in, yung venue namin before, yung The Circle Event Place, napuno namin yung buong venue. As in, wala na maupuan. Like, ang guest namin is nasa around 500. Tapos, occupy pa yung taas hanggang baba. Tapos, nagtuloy-tuloy siya since, di ba, nag-pandemic, natigil tayo ng 2020 hanggang 2022. So, natigil kami yung operations ng DMP Modeling Management. But the eagerness to pursue kung ano yung advocacy namin. So, guys, eto po ay advocacy namin. Kumbaga, ini-enjoy namin na makapag-share ng mga knowledge sa mga kabataan nangangarap. Sabi nga nila, kapag gusto mo yung ginagawa mo, ipagpatuloy mo. Eto kami yung kanilang foundation as stepping stone para magsimula sa kanilang career. So, nag-o-offer kami ng 10 Sundays of workshop. Doon sa 10 Sundays of workshop na yon, kompleto na po yon. Nandun lahat, proper communication, makeup tutorial, photoshoot, commercial ads, and thankful talaga ako sa mga brands na nakaka-tie up namin na talagang sinusupport yung mga modelos namin, even DMP Modeling Management, at of course sa mga owners po, na patuloy talaga kami sinusupport na, ay gusto ko maka-tie up kayo, gusto ko eto yung gagawin nyo ng commercial. So, dun pa lang po, sa advocacy namin na yun, talagang na kami, talagang sabi namin, ay, wala tayong pipiliin. Yun yung aming goal eh. Wala tayong pipiliin, mababa man yan, matangkad man yan, ano man ang itsura niyan, welcome sa DMP Modeling Management. Kasi, we believe na, pag may puso ka sa modelo, yun. So, isa sa hashtag namin yan, puso sa modelo. Dapat ang puso mo ay hindi nakasentro lang sa mga piling individual o modelo na ay, ang ganda-ganda niya, ang pogi-pogi niya, siya ang kunin natin, hindi. Okay? So, talagang ang puso namin is para sa mga taong nangangarap na someday, ma-absorb sila at nakakatuwa lang na right after 6 years, talagang nare-recognize na kami na kung saan may mga brand na nakikipag-tie up, kailangan po namin ng model na ganito po ang TF, ganyan-ganyan. So, nakakatuwa lang kasi through the years, yung pinagpaguran ng DMP Modeling Management is talagang nagbubunga. And, ayun nga, kakatapos lang ng event namin last
July 7. At thankful talaga kay Sir Arsenio kasi ang layo ng Marinduque. Pupunta talaga siya sa sa Manila. Nagkarga-karga yung napakadaming bagahe. Grabe po yung thank you sir, thank you so much po. And sa mga naging guests sa Marinduque, like Miss Jana, si Lawrence, and recent is Miss Jonah. Ayan. Grabe yung yung dedication nyo, yung time nyo. Doon mga nag-aaral pa kayo, no? Nag-aaral pa. Talagang yung willingness nyo na gusto ko to, gagawin ko to. Talagang lahat ng efforts nyo, guys, magbubunga. Basta gusto nyo yung ginagawa nyo at ayun, dapat kung paano ka makipag-communicate sa kapwa mo is talagang dapat balance. Okay. Be approachable at all times. Yes. Ayan. Actually, hindi ko din naman inimagine or hindi ko talaga lubos maisip na makakarating din ako sa kabila tas sa rampa. 'Di ba? Kaya sabi ko nga, yung opportunity, grab lang ng grab. Kasi bihira dumating sa ating buhay yung mga ganong opportunity, 'di ba? Kung aayawan pa natin, tapos paano kung last na pala yun, 'di ba? Tas hindi mo na experience. Kaya ayun, ang dami ko ding naging natutunan pag kapag may mga ganong rampahan, na pa-practice mo yung mga postures mo, yung dapat yung proper way mo, yan. Kaya malaking help din po yung kumbaga yung iba't iba yung may experience mo, kumbaga kung may opportunity na sa ibang lugar naman, 'di ba? Grab lang ng grab. And nakakatuwa yung foundation nyo, nakakatuwa yung yung pundasyon nyo, paano nagsimula. Nakakatuwa yung part na magkakalaban pala kayo dati. No? Tapos ngayon, isa kayong team dito sa DMP. Diba? Sabi ko, kanina natutuwa ako, sabi ko, ang galing lang. Kasi, mostly kasi, bihira na yung nagkakita kayo na magkakalaban kayo. Tapos, inimagine mo ba na one day, kayo pala yung magiging, Magkasama. Di ba? Magkakasama para kumbaga, itupad yung ganong, ito yung agency nyo po ngayon. And ngayon may mga future, kumbaga may darating po ba kayo ngayong mga runway Ayan, so yes po, marami po kami mga nakalatag na activities. So this coming August, yung aming orientation po is Cycle 10. So open na po ang Cycle 10 namin for inquiry. Then by November po yung aming passing show. Sa yung venue, i-check pa po namin ang availability. So ayun po, ang Cycle 10 namin is mag-open na po ulit. At asahan nyo po this Cycle 10, mas papagandahin po namin ang setup. Mas makabang-abang po siya. At thankful po ako kasi hindi pa po nag-start yung Cycle 10. Grabe na po yung yung mga PMs nyo na, ay, sir, kasi more on kasi ako more on papers ako naka-assign. More on, what do you call that? Yung mga ipapasa sa mga sponsors. Ayan. So, hands up talaga kay Sir Mark na sobrang dedicated sa ginagawa niya. Sabihin niya, ay, pagod na yung kamay ko kaka-reply. Kaya thankful talaga kami guys sa inyo na talagang nagbibigay kayo ng time at nakikita niyo yung best effort ng DMP Modeling Management na mapaganda pa lalo yung show. And sa lahat ng nag-join last event, thank you so much at sana next event, kasama pa rin namin kayo sa mga designers, sa mga photographers, sa mga makeup artists, and sa lahat ng mga sponsors, media partners, models, of course sa mga proud parents. Wala po ang DMP Modeling Management ngayon kung wala po kayo. Kaya for that, I'll take this opportunity to say thank you so much for the support na nakukuha namin sa inyo. Ayan, congratulations po sa mga successful events ninyo. Ayan. And isa po sa napakaganda na, kumbaga, hashtag ninyo, yung at saka po yung advocacy nyo is yung walang pinipiling height requirements or any requirements. Yes. Kasi po, mostly sa experience ko na din po sa mga nakakasama ko, kasi may pinupush ako na even mga ka-friends ko na bakit di niya i-try itong mga gantong modeling, ganyan, pageant, kasi baka matutunan nyo, ganyan, kasi gusto niya pero ang laging worry, mababa siya. Kaya yung mga gantong, minsan po kasi, hindi naman sa lahat ng oras, pero minsan po kasi, di ba, pag may mga requirements, minsan nakakababa din ng confidence nung ibang
katulad ng mga iba katulad natin kasama na mga gusto din itry yung modeling. And siguro kaya ang dami din talagang natutuwa kasi dito yung advocacy niya is iba, 'di ba? Kumbaga kung mas lalaki pa to, kung magiging successful pa to, yung successful talaga ng ano, hindi lang pang doon lang lugar, malay mo buong Pilipinas mapuntahan na, 'di ba po? And parang hindi naman imposible, di ba? Kasi baguhan pa nga lang daw pero napakabongga na. Napakadami agad na nag-join. Ayan po. Kaya naman, bago po natin pakinggan yung mensahe ng ating panauhin sa ating mga kabataan ngayon, baka po meron po kayong gustong batiin o pasalamatan pa. Ayan, so gusto magpasalamat sa mga sponsors namin na talagang from the start until now, andito kasama namin. We have Good Night Sleepwear na kung saan susot ko yung brand nila. From ibang bansa ito. Ayan, Surfline Brand PH. Thank you so much sa napakaganda at napakasigla damit na suot natin ngayon. And Good Night Sleepwear, Ma'am Veronica Santos. We have Barb's Group, Bake Shop, and Restaurant. Doc Louie and Ma'am Leonie, salamat po. Legacy Aesthetic Clinic, Sir Alain, Patrick, Moronia, and Ma'am Ange, thank you so much po. Miyakas Beauty Collection, Buco Soap, thank you so much po. Sabi and Swank, AMG Family Enterprise Incorporated, Sir Almario Narbasa, thank you so much. Yummy Delicious Beauty Slim Product, Ma'am Eileen, Glam Team, and of course, and may Demise Family, Niners Family, Melchora Aquino Elementary School Family, Universidad de Dagupan Family, then of course, yung family ko sa Santa Cruz, Murillo Family, Manangis Family, Arevalo Family, Pelobelio Family, at sa mga kapamilya ko dito sa Buwak. Ayun, shoutout po sa inyo. And of course, hindi natin makakalimutan ng DMP Modeling Management na kung saan ito yung ating partners in life. And sa mga ka-team ko, Miss Kit Kat Melo, Mr. Mark Ryuta, Shayu Chodoro, Jer, Tita Yeye, Miyaka, Jonaline, Shayi, Bianca Maridesus, Mayril, Jonalie, Jocelyn, and we have also Kenneth and Jean. Okay, sa lahat ng hindi ko pa nabanggit, pasensya na, masyado kayong madami. At saka sa mga friends ko na lagi ko kasama sa Manila, Menchi Cordillero, Nobi Rihano, Abner, Sir Abner, mga ma'am, sir, kita-kits next week. And, of course, sa mga designers, photographers, ayan, media, sponsors, photographers, DMP models, and parents. Thank you so much po. Ayan. At syempre, shoutout din po sa mga nakatunghay at patuloy na nanonood sa ating live. Ayan, shoutout po kay Ma'am Gracie Gandaray. Ang sabi niya, congrats Kuya Osep daw. Julie Roda, shoutout po sa inyo. So proud. Kay Miss Jubilin Manto at kay Miss Irene Ayala de los Santos. Ayan, congratulations daw po kay Mr. MJ. At sa mga lahat po ng hindi na po natin may isa-isa kasi napakadami talaga namang sumusuporta ngayon sa ating live. At kaya naman, shoutout din po sa mga ko-SK ko ng Bayan ng Mugpog at sa mga sangguniang kabataan po ng Barangay Sumanga. Sa aking pamilya actually na lagi naman pong nanonood yan. At sa ating pong mga kababayan. Ayan, syempre ito pong iniintay natin na hindi po natin na pwedeng makalimutan. Ang isang mensahe mula po sa ating panauhin para po sa ating mga kabataan, kababayan na nanonood at talagang inaabangan ang araw na to para makapulit muli ng inspirasyon at motibasyon, gayon din ang aral. Ayan, so again, thank you so much for the opportunity given to me by Marinduque News. Ayan, sa ating host, Miss Jana, kay Sir Arsenio, at sa mga staff po ng Marinduque News. Ayan po. So, to all the youth of Marinduque and outside the province, huwag mapapagod mangarap dahil sa isang pangarap nagsisimula ang lahat. There's always ups and down, but don't be that obstacles be a hindrance of your dreams. Matutong maghintay sa perfect timing. At kapag dumating na ang perfect time, explore. Do your best
At mas mahalaga na nag-enjoy ka, make your dreams do turn into reality. Always ilakad ang pangarap. Ayan. Thank you so Ayan. much po. Maraming salamat din po sa pag-unlak po ng aming imbitasyon para makapanayam po namin dito po sa ating programa. Ayan, maraming salamat din po kasi napakadaming aral. Sa sobrang dami, hindi ko maisa-isa. Kaya, alam mo yan, ang tumatak sa akin is, hindi ko din in-expect na si Mr. MJ isa ring breadwinner. Kaya parang, sabi ko, may similarity kaming konti. Ayun na dumadating man tayo sa point na, especially sa mga breadwinner, pero karamihan din para sa mga kabataan na natatakot na subukin na kahit na alam mo yun, madami kasi tayong gusto sa buhay na sinasabi natin parang hindi natin kaya, parang bisa hindi natin mapapagkakaila yun na ay mapapagod lang ako dyan. Pero katulad ko nga bilang ako din breadwinner na ang daming mga tao sinasabi talaga, ang daming comment actually, pero isa yon sa nagiging dahilan para magpatuloy tayo sa pagkamit ng ating sariling tagumpay. Kasi yung tagumpay na yon, actually tagumpay din ng pamilya natin at tagumpay din ng mga tao na nasa likod natin, na nasa andyan lang para nakasuporta sa atin. At huwag tayong mapagod kasi yung pagod na yan, oo, normal yan. Parang sa araw-araw naman nararamdaman natin yan. Pero the more kasi na mag-apekto tayo sa pagod na yon, parang minsan naapektuhan din yung mentality natin. Parang tinatamad ka na, parang ganon. Pero the more na i-reverse natin siya into in positive, andun yung lakas natin, andun yung lakas ng loob natin na sige, kaya ko to, kaya natin to, matutupad to. And ngayon, hindi ko din pa ma-imagine na dati high school lang ako, bago ako pumasok sa mga modeling, sa pageant, na bago ako makilala ni Kuya Mark, hindi ko pinangarap actually na hindi ko pinangarap na ayan, katulad nito makita ko sa gantong platform, hindi ko to pinangarap at biglang kusang dumating na ay grabe pala, kakayanin ko pala kasi grabe din yung fear ko nung una, ang dami kong mga insecurities, ganyan. Kaya ang hirap din. Tapos ngayon laban lang ng laban kahit na minsan sabi nila, ay lalaban ka na naman, tapos ganito ganyan. Actually, okay lang yan kasi sabi ko nga, gaya din na sinabi ni Mr. MJ, laban ng laban sa buhay kasi kapag perfect timing mo na, ayun na, i-grab na natin lahat kasi bihira lang naman dumating din sa ating yung mga ganong pagkakataon, yung mga opportunity na kahit na madaming struggles and challenges is talagang i-push lang natin para sa dreams natin. Ayan. At syempre, again, maraming salamat din. Maraming salamat po, Mr. MJ. Ganun din po kay Sir Mark na inyo po kasama. At dahil po sa pag-unlock po ng aming imbitasyon para po sa ating, dito po sa ating programa. Ayan. Ayan, bago po natin tapusin to, akin po munang ibibigay ang ating pong Certificate of Appreciation. Babasahin ko po muna. Certificate of Appreciation. This certificate is awarded to Mr. MJ Murillo in grateful acknowledgement of this distinguished and invaluable service rendered as special guest during Mark Ola's All About Youth with the team Kabataan Ikaw ang Bida, a program initiated by iRise and Advocate for Marinduque Province Incorporated. Given this 13th day of July, in the year of our Lord 2024 at Marinduque News Network Studio, 5th floor, Lucky 7 Pension House, Barangay Moralion, Buac, Marinduque. Signed by program host Jana Laslas and Chairman Iram Arsenio Salamat. Ayan, congratulations pa and maraming salamat po. Ayan, thank you po. Thank you so much po. Ayan.
Kaya naman, dito na po nagtatapos ang ating panayam with Mr. MJ. Maraming salamat po sa lahat po ng ating mga kaibigan at kababayan na patuloy pong sumusuporta dito po sa ating programa Kung Saan Kabataan ang Bida. Again, my name is Jana and this is Mark Olas, All About You. Where the essence of our culture, nature, and history converge in perfect harmony. Welcome to Marinduque, the heart of the Philippines. Bask in the serene beauty of our pristine beaches, from the tranquil shores of Poktoy White Beach to the hidden gems of Maniwaya and Palad Sandbar. Marinduque offers a tropical paradise like no other. Explore the untouched beauty of our mountains and forests. Trek to the verdant trails of Mount Malindig and be mesmerized by the breathtaking vistas that await you at the summit. Step back in time and immerse yourself in our rich history and culture. Visit the iconic Buwa Cathedral, marvel at the architectural splendor of ancestral homes, and experience the vibrant traditions of the Moriones Festival. As the day ends, let the stunning sunsets of Marinduque leave you in awe. It's a perfect conclusion to a day filled with adventure, discovery, and unforgettable moments. Discover Marinduque, where every journey is a story waiting to be told. Plan your visit today and create memories that will last a lifetime. Kabataan, ikaw ang bida as we valued your opinion. Aming pakikinggan ang mga sentimiento at belief ng bagong henerasyon. Anything na trending kasama sa diskusyon. Share your thoughts and be part of the solution. Cause this program is all about you. All about youth, every Saturday, 1 p.m. only here at Marinduque News, Lucky 7, Channel 3.